May mga nakatakdang panahon ang buhay. Merong dapat mangyari sa nakatakdang panahon na yon. Kaya dapat pagplanuhan ng buhay. Kasi pag hindi pinlano, maraming magagandang dapat mangyari ang hindi mangyayari. At matatapos na lang yung deadline ng buhay natin, merong mga nasayang na pagkakataon. Pag-aaral natin ngayon, plan to succeed. According to Proverbs chapter 16. Dear God, we thank you that you have a plan for us. But because you have given us free will, we have to plan with you. And we have to make our plans in accordance with yours. Turuan mo kami, Lord, na pahalagahan ang pagpaplano sa buhay. At lalong maunawa namin kung paano makapagplano sa makadiyos sa paraan. At ngayon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at alisin niyo lahat ng mga sagabal na pwedeng umadlang na para maunawa namin kayo ng lubos. Speak to us in a simple way. But continue, Lord, to enable us to know your will for our lives and continue to enable us, O Lord, to plan correctly so that we may benefit from the life that you have given us. Lord, be our speaker. Speak powerfully, mightily, glorify your name, heal us, empower us, open our eyes. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. How to plan to succeed? Proverbs 16, we'll be reading from the Contemporary English Version. Verse 1, we humans make plans, but the Lord has the final word. So unang-una, sinabi, may plano tayo dapat. Tayo ang gumagawa ng plano. The assumption is we make plans. We should have a plan. Hindi kung ano na lang mangyari, kung ano na lamang ang kahinatnan na isang araw, na isang linggo, na isang buwan, na isang taon, and before you know it, ng isang lifetime. Sabi nga nila, those who fail to plan, actually plan to fail. Yung walang plano, actually may plano. May plano silang mabigo. So may plano dapat for the month, for the year, for 10 years. Ang mga estudyante may plano para sa isang semestre. Then you plan for a career. What's your plan for your family? Anong plano para sa sarili? At may plano na ba tayo para sa retirement? Kaya marami mga pangangailangan ang biglang dumarating nang hindi natin matugunan, walang kaplano-plano. So ano ang plano nyo para sa inyong buhay? Kung hahati-hatiin ang natitira pang panahon ng ating buhay into 5 or 10-year segments, ano-ano ang gusto nyo mangyari? Siyempre, hindi naman lahat ng plano natin, yun ang mangyayari. Pero may plano ka, meron kang sinusunod na direksyon, meron kang goal, which you cut down into achievable objectives, and then to-dos and not to-dos, hanggang nabubuo yung panahon, nakikita mo, nabubuo rin yung plano. Proverbs 16:20, if you know what you're doing, you will prosper. So how do we plan? First of all, know. Be knowledgeable. Bawat alam ng ating isip ay parang isang kasangkapan, isang tool na nagpapadali ng trabaho. Nagbubukas ng pinto, parang susi. Nag-aakyat sa isang mataas, parang elevator. Nagbibigay ng liwanag sa madilim. So know the facts of your life. Know your strengths. Know your weaknesses. And very importantly, know what you want. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Lagi marami nagtatanong sa akin, ano po ba ang mahalagang qualities ng isang lalaki o babae para i-consider ko na maging asawa? And I always answer the same way, what can you not live without? Yung talagang hindi ka mabubuhay pag wala yun sa partner mo, dapat makita mo sa kanya. And then dapat alam mo rin what you can live without. Gusto mo lang, but you can live without. So don't have a partner that doesn't have what you cannot live without. Kaya dapat alam mo talaga kung ano yung gusto mo. Marami kahit sa pag-aasawa, hindi napapatama ang pagpili o ang pagpapakasal kasi hindi naman nila alam kung anong gusto nila sa buhay eh. Na-in love lang sila dahil makapalang kilay. Dahil maganda ang boses,
dahil text ng text, dahil thoughtful, pero mamaya naghihiwalay, nagkakagalit, o impyerno ang buhay together, o kung hindi man impyerno, boring, pinagtsatsagaan na lang, total mamamatay din tayo pagdating ng araw, tapusin na lang to. Ganun lang ba yun? Minsan ka lang mabuhay. So what do you want? Do you want, halimbawa, to have material success? Then huwag ka mai-inlove sa taong walang ambisyon, kahit gaano kakapal ang kilay. What do you want? Do you want yung mga matatamis na mga sandali araw-araw? So, pwede ng tamad, basta thoughtful. Diba? So, what do you want? It must be clear. At dahil tayo nilikha ng Diyos na unique, meron tayo talagang kanya-kanyang gusto at kanya-kanyang ayaw. So, don't have anybody na meron nung talagang hindi mo pwedeng pagtiyagaan na may ugaling ganun. Kahit marami pa siyang qualities na maganda, pero hindi mo pwedeng pagtiyagaan yung ganito niyang quality, then have someone else. Or don't have anybody at all. Importante na nasasabi natin yun. No. Very importantly, know yourself. At kung may papakasalan ka o magiging business partner, matagal na pagsasama yan, know the other person. Hindi yung parang suntok sa buwan. Kailangan may facts. And over and above knowledge, be discerning. Hindi lahat ng bagay nalalaman, pero yung mahalaga, nararamdaman. Kailangan may pakiramdam ka. Ito bang gagawin kong negosyo? Kahit sa alam ko maganda, pero ano ba yung nararamdaman ko? Ano ba yung kutob ko? Spiritual beings tayo. Nilikha tayo sa image ng Diyos. Meron tayong espiritu. Kaya meron tayong ibang dimension ng pagsukat sa mga bagay. Hindi lang yung knowledge by facts. But what does your spirit tell you? Ano yung iniisip mo na tapos baligtad yung nararamdaman mo? Napakarami mga tao, pagka napatunayan na nila ang isang mali, tsaka nila sasabihin, sabi ko na nga ba may nakukutuban na nga ba ako dito sa taong to may nararamdaman na nga ba ako? Pero hindi nila in-operationalize. Ang in-operationalize nila yung what they know, or what they see, or what they hear. So be discerning. Proverbs 16:25, sometimes what seems right is really a road to death. Kaya lang halos patay ka na o naghihingalo ka na bago malaman mong mali yung daan na yon. Kaya hindi lang dapat alam, pinapaandar din yung espiritu, yung discernment. Therefore, you want to really plan and you want to invest in your plan, you invest time, talent, treasure in your plan, pray. Para sa prayer life mo pa lang, bago pa mangyari ang mga mangyayari, meron ng salaan. Napili na ng langit para sa'yo. Dahil alam ng langit ang punot dulo ng mga bagay. Kaya dapat lagi kang nakikipag-communicate sa kalangitan. Makiramdam, observe. Kaya mahalaga rin, hindi nagpapadalos-dalos. Hindi nagmamadali. Ang mahalagang bagay, hindi ipinagmamadali. Malaki kasi ang damage pag nabuhol na, tapos saka mo palang uli kakalagin. Nailak na, tsaka mo uli bubuksan. Naikasal na, tapos maghihiwalay. Napirmahan na yung contract, tapos gusto mong umatras. Nag-down ka na agad sa condo na to, sa kotse na to, yung pala ayaw mo, then forfeited na. Yung reservation fee mo, may bayad. Pag laging nagmamadali. Kaya mga salesmen, lagi kami namadali para huwag mo na maisip lahat yung negative. The Lord never hurries us up, especially if it's about an important direction in life that we have to take. How else do you plan to succeed? Get God's approval for your plan. Kailangan approve ng Diyos, kailangan kakampay mo ang Diyos sa lahat ng project ng buhay mo, lalo sa malalaki. Check your motives against God's teachings. Anong bang motibo ko? Ano ba ang tayo ng motibo ko doon sa katuroan ng Diyos? You've got to check your motives against God's teachings. Proverbs 16:2,
we may think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. So again, check your motives against God's teachings. Know God's word, because how can you check if you don't have a standard by which you will check? So alam mo ang salita ng Diyos, sa ulado mo hanggat maaari, para may pumapasok pa lang na isipin, alam mo na agad ay hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Iba ang sinasabi ng Word of God. Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Itinago ko na sa puso ko para pag may papasok sa puso ko, ay may tao na pala. May uupo pa lang doon sa upuan, may nakaupo na, yung salita ng Diyos. So kung hindi niya aaproban, hindi niya aalukin, hindi niya tatanggapin, hindi na pwedeng pumasok. Kasi may tao na, may laman na. Dapat nauuna yung salita ng Diyos. Kasi kumisan, pag nauna yung iba, lalo yung hindi yung kagustuhan ng Diyos, kahit dumating yung salita ng Diyos, nag-aalangan ka kung susundin mo. Meron pa nga tahasang hindi na susunod. Kasi may nauna na. Kaya dapat inuunahan. At yan ang halaga ng pagpapaaral sa mga bata sa Christian schools. Nauna na sa utak nila, nauna na sa puso nila yung Word of God. Pag darating yung mga temptations sa buhay nila later on, they will not be perfect. They will fall every now and then. Pero hindi kasing grabe at kasing haba at kasing tagal na mga fall nang hindi nauna yung salita ng Diyos sa isip nila. Magkamali man, mahihimasmasan din. Madapaman, bumabangon din. Yun ang pinagkaiba. Kaya mahalaga na uuna yung salita ng Diyos. Kaya sa plano natin sa buhay, uunahin natin. Ang unang plano ko, mamuhay ng makadiyos na paraan. Pag nauna na yon, may darating ay mga ibang offer ang buhay sa'yo, hindi makadiyos pero tantalizing, attractive, marereject mo na kasi may nauna na. Iba yung una. Kahit sa pila, iba yung nasa una, di ba? Talagang malaki yung hold mo dyan. So be wise. No? Apply wisdom in your planning. Iba ang knowledge, iba ang wisdom. Yung wisdom, hindi nakukuha sa information yan. Hindi yan nakukuha sa alam ng mga facts. Ang tanging nagbibigay ng wisdom ay panahon, karanasan. Kaya mahalaga na hindi ka lang knowledgeable, you're also wise. At diyan, nagiging importante yung mga may karanasan at may edad na sa buhay na pag-uusapan natin maya-maya. Proverbs 16:16, it's much better to be wise and sensible than to be rich. Bakit kaya pinagsama yung wisdom and good sense tapos versus rich? Of course, hindi naman kontra ang Bible sa maging rich tayo. But this is when wanting to be rich is not the wise choice at the moment. Merong at the moment. Kasi kung minsan, wanting to be rich is the right choice at that time. Paano mo malalaman ngayon that it's not wise to want to be rich when pursuing wealth will destroy your relationship with God? Then it's not wise. It's not wise at this time to want to be rich. Pero ayan na, ino-offer na, ang bilis yumaman. Pero masisira ang relasyon mo sa Diyos. It's better to be wise and sensible than be rich in a way that will destroy your relationship with God. So do not use evil ways. Magpaplano ka na rin lang, huwag kang gagawa ng plano na merong evil devices. Magpaplano kang yumaman pero may deception. Magpaplano ka na manalo pero may daya. Magpaplano ka na mabuhay pero may papatayin ka. Kailangan walang ginagamit na masasamang paraan sa plano. Kasi di ba napag-usapan na nga natin, kailangan kakampi mo ang Diyos. Paano kanya kakampihan kung masama ang plano? Proverbs 16:17, God's people avoid evil ways and they protect themselves by watching where they go. Malayo ka pa naman, nalalaman mo na kung saan patungo yung landas na yan eh. Bihira naman yung biglang-biglang lumiliko sa mali. Usually alam mo na yung direction